Ito ay ano, tuba-tuba, tawag nila. Tuba sa atin, tuba. Kadalasan sa atin, mga kapatid, mga minamahal ko mga kaibigan, kadalasan ginagawa natin, pag tayo ay may napilayan, o kaya ay nabugbog, o kaya ay yung namaga, yung, lalo yung mga joints, mga kapatid, ang ginagawa natin, kumukuha tayo nito, yun yung balat nito, balat ng kahoy, tapos ay nilalaib, tapos nilalagyan ng langis, tapos kung dito ang nabalian ay itinatapal yan bago tinatalian para dyan lang siya, mga kapatid. Sa mga yung mga natapilok, yun ang ginagawa, naglalaib ng dahon nito, at saka yung balat ng kahoy nito, tapos itinatapal, ilalagyan mo ng langis, mainit-init pa, tapos saka itatapal yun, nakakatulong yun ng malaki. Pero itong dagta mismo nito, yung dagta, may dagta yan mga kapatid. Yan may dagta po yan. Yan, may dagta po yan. Tsaka yan, pagka pinitas po ninyo yan, may dagta po yan Yan. Pwede po yan patuluin ninyo dun sa sugat. Sa mga sugat, dun sa mga galis. Nakakatulong yun ng malaki para mabilis gumaling. Minamahal ko mga kapatid. Ito'y kahanga-hanga Itong tuba, mayroon itong langis. Sa ngayon sa mga pag-aaral, mayroon itong langis na hindi tumitigas sa pinakamalamig na temperatura. Yun daw ang isa sa sangkap nito na nagagamit talaga para gamutin ang mga sakit, yung mga sugat, mga kapatid. At ang isa pa nito, minamahal ko mga kapatid, yung dahon nito, yung dahon ay nilalaga. Yan, kaya mga tangkay nito. Yan, mabibisa na yan pag madidilaw ng ganito. Yan, lalagain nyo lang po yan, kasama yung tangkay. Yun ay pwedeng panghuga sa mga, may mga sakit sa balat, sa may mga galis, sa may mga, yung mga nagnananang mga sugat, mga galis, yung magandang panghugas po yun. Mabilis daw po itong magpaalis ng mga nana. Pwede rin ito pangalis ng balakubak. Minamahal kong mga kapatid. Ito'y maganda rin itong ang gagawin ay yung dahon na pinatuyo, patutuyuin nyo ito sa hangin. Tapos saka nyo lalagain pag tuyo-tuyo na. At inyong ipangmumumog. Huwag nyo pong iinumin. Mga kapatid, iminumumog lang. At yun ay makakatulong ng malaki para sa mga na-infection sa bibig. At makakatulong pa rin ng malaki, minamahal ko mga kapatid. Sa mga magitan nito, yung mga na-infection na sugat na matagal nang hindi gumagaling, hugasan lang po ninyo ng pinaglagaan ito. Makakatulong po yun ng malaki. Minamahal ko mga kapatid. Ito'y kahanga-hanga Talagang ito yung nilalagay ko sa aking herbal oil. Pwedeng ang gawin nyo, kumuha kayo pa ng ibang mga dahon. Kahit ito lang dahon na ito. Ito lang dahon na ito. Hindi naman tayo marunong gumawa kasi nung langis mismo nito Hindi ko pa alam kung paano gumawa ng langis galing dito. Ang ginagawa ko, nagpapatuyo ako nitong mga dami. Tinutuyo ko sa hangin. Pag malutong na, binibilad ko sa araw ng mga 1 oras, saka ilalagay ko sa mga langis. Pwede sa langis na nyug, pwede sa virgin coconut oil, pwede sa mineral oil, pwede sa virgin olive oil. At hayaan nyo lang siya ma-ferment ng mga 30 araw o 3 buwan, ng 6 na buwan. Pagtagal kasi ng pagbabad, mga 6 na buwan, mabisa na po yun. Yun po ang magandang ilagay sa mga sugat. Minamahal ko mga kapatid. Yun ang magandang ilagay sa mga pasmadong ugat. Yung mga lumalaki yung mga ganito, yung pag ang mga kamay niyo gumaganyan. Mayroon kayong mga varicose vein, makakatulong po ng malaki. Yun langis na pinagbabaran nyo nito. Huwag nyo nang alisin doon kasi pag tuyong-tuyo po ito, kahit 1 taon siya, hindi siya nabubulok sa langis. Pero pag sariwa po itong nilagay mo, mga ilang linggo lang bulok na po yun. Pero pag ito pinatuyo nyo, tuyong-tuyo sa hangin, tapos ibinilad nyo ng mga 30 minuto hanggang 1 oras sa sikat ng araw, at inilagay na po ninyo sa langis, kahit po 1 taon, kahit pa 2 taon, hindi na po yun basta nabubulok. Napakabisa na po na panghaplas ninyo, kahit sa mga sugat ninyo, sa varicose vein, yun po yung makakatulong ng malaki. Minamahal ko mga kapatid. Kayo po yung maging alerto sa panahon ng mga paggamit ng ganito. Sa mga panahon na may nararamdaman sa katawan, huwag po kayong mag-atubili. Gamitin lang po ninyo ang mga payong naririnig nyo sa ating mga lektura at kayo po yung makikinabang ng malaki, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon.